Kabanata 76-100. Si Mushi ay nanunood ng may malamig na mga mata. Bagamat hindi siya kumbinsido sa lalaking ito na mas bata sa kanyang sarili, ngunit nakatanggap ng higit na atensyon kaysa sa kanyang sarili, kailangan niyang aminin na ang base ng kultibasyon ng Shinshin ng kabilang partido ay mas mahusay kaysa sa kanya. Sa halip ay siya. Kapag malapit nang maganap ang pagtatasa sa antas 3, kakailanganin ng mas maraming oras para pakalmayan ang kanyang kaisipan. Pagkatapos ng lahat, ang 1000 forging at 100 forging ay hindi isang konsepto, at imposibleng makumplito ng walang tunay na pagsasama at pag-unawa. Sinabi ng reviewer, mayroong isang assessment lamang para sa 3-level forging master, iyon ay 1000 forging. Maaari kang pumili ng anumang metal para makumplito ang 1000 forging. Ang antas ng pagkumpleto ng 1000 forging at ang kahirapan ng iyong pagpili ng metal ay magdedetermina lahat ng iyong huling marka. Oo. Magalang na sumang-ayon si Tang Wulan, at lumingon sa metal frame sa tabi nito. Dapat ipasa ang assessment. Luminggalinga lang siya sa paligid, sa kaniyakap ang mabigat na pilak dito. Kabilang sa mga bihirang metal, ang pinakapamilyar sa kanya ay si Shen Yin, at si Shen Yin ang kanyang unang gawain na natapos. Bagamat sa mga tuntunin ng kalidad, ang bihirang metal na ito ay mas mahirap na huwad kaysa sa maraming mga metal, ngunit si Tang Wulan ay pamilyar na pamilyar sa istruktura ng Shen Yin at ang paraan ng pakikipag-usap kay Shen Yin sa pamamagitan ng ilang puro integrasyon. Nang makitang si Shen Yin ang nakarating sa forging platform, parehong nagulat sina Mu Chen at Shen Yu, habang ang mga mata ni Mushi ay puno ng galit. Masyadong mayabang ang lalaking ito. Shen Yin. Kahit na isang level 4 blacksmith, hindi ako nangangahas na sabihin na ang bawat 1000 forging immersion silver ay maaaring maging matagumpay. Ito ay isang bihirang metal na napakahirap huwad. Magiliw na ipinaalala ng reviewer, Tang Wulan, sigurado ka bang gusto mong piliin ang isang ito? Bagamat nilinis mo ang pilak sa loob ng 100 forging, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang 1000 forging at ang 100 forging ay ganap na naiiba, hindi isang simpleng quantitative difference. Ngunit ang proseso ng pagbibigay ng metal na kaluluwa. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Sigurado ako. Mahinahong sabi ni Tang Wulan, ngunit ang kanyang tingin ay laging nakatutok kay Shen Yin na nasa harapan niya. Mahusay na ilagay ang mabigat na silver card sa forging table, lababo, paso, at init. Ang sariling paghinga ni Tang Wulan ay nagsimula ring bahagyang umayos. Lahat ng nasa labas ng mundo ay malayo sa sandaling ito, at sa kanyang mga mata at puso, mayroon lamang itong piraso ng mabigat na pilak sa forging platform. Tila naririnig niya ang mabigat na paghinga ni Shen Yin sa nasusunog, at ramdam niya ang pagnanais nitong lumakas, tulad ng kanyang sarili. 100 pinanday sa bakal, 1,000 na huwad sa kaluluwa. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at lumitaw ang dalawang kulay abong sinag ng liwanag, at ang 2,000 pinik na pilak na martilyo ay hindi nahulog sa kanyang pagkakahawak. Sa pagpapanday ng mga araw na ito, ang dobleng martilyo na ito, na orihinal na isang sakripisyo ng dugo, ay naging bahagi na ng kanyang katawan. Ang spiral pattern sa hawakan ng martilyo ay akmang-akma sa palad ng kamay, na isang perpektong pakiramdam ng pagsasanib. Gaano ka-insightful sina Mu Chen at Shen Yu? Nang ilabas niya ang Shen Yin hammer, sabay na nanlamig ang kanilang mga mata. Paanong hindi nila alam ang bigat ni Shen Yin? Maaari itong gamitin bilang isang martilyo, hindi bababa sa ito ay din ng pilak-plated martilyo. Ang bigat ng pares ng martilyo na ito ay may isip. Sa mga kamay ni Tang Wulan, malinaw na naramdaman nila ang pagbubuhat ng mabibigat na pabigat ng bahagya. Hawak ang isang pares ng martilyo, tahimik na naramdaman ni Tang Wulan ang hininga ng nasunog na mabigat na pilak. Biglang, ang kanyang kanang kamay ay bahagyang pumutok sa butones ng forging table, at ang mabigat na pilak na bloke na nasunog sa isang madilim na pula ay dahan-daang tumataas. Walang prelude sa lahat, ang kaliwang kamay na martilyo ni Tang Wulan ay iniwagayway na palabas. Dang, dang, dang. 3 malulutong na tunog ang umalingaw sa buong panday. Ang nakakabinging dagandong, halos 3-in-1 na pagtambulan, ay naging sanhi ng paglipad ni Shen Yin sa kanyang espada, at ang mga puso ng dalawang Panginoon, sina Mu Chen at Shen Yu, ay nadurog din. Stack hammer. Ito pala ay isang forging hammer na may stack ang hammer effect. Libo-libong pagpapanday. Ang lumulubog na silver hammer sa kanyang kamay ay si Chen Huan. Magkano ang timbang nito? Gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan? Habang sila ay nabigla sa mismong lugar, ang kanang kamay na martilyo ni Tang Wulan ay iniwagayway din palabas. Dang, dang, dang. 3 itingal pa. Kaagad pagkatapos, iwinagayway ni Tang Wulan ang isang pares ng sakripisyo ng dugo na libu-libong huwad na mabibigat na pilak na martilyo, na winasak ang mabigat na silver nugget sa kanyang harapan na parang isang marahas na bagyo. Ang kanyang mga braso ay kumikibot, at ang buong forging table na kanyang hinampas ay humuhuni at nanginginig. Ngunit siya mismo ay kasing tatag ng Mount Tai, lalo na ang kanyang mga mata, tanging refleksyon at konsentrasyon ni Shen Yin ang nasa kanyang mga mata. Ang pamilyar na boses na ginawa ni Shen Yin noong siya ay napik ay nakapagparinig sa kanya ng mabuti, at naririnig niya ang kanyang masayang pag-awit sa tuwing siya ay pumutok at nagpepeke.
Ang mga dumi ay tinanggal ng kaunti, at ang loob ay bahagyang pinagsama. Sa ilalim ng malakas na stackang hammer effect ng Blood Sacrifice 1000 Forging Silver Hammer, ang piraso ng pilak na ito ay lumiliit halos sa bilis na nakikita ng mata. Napakabigat ng mabigat na pilak na martilyo ni Tangwulan, at sa mga espesyal na epekto ng nakasalansan na martilyo, ang isang martilyo pababa ay halos katumbas ng epekto ng 1,000 huwad na tungsten steel martilyo 10 martilyo. Upang matiyak ang tagumpay ng pagtatasa na ito, hindi na niya ito maasikaso ng husto. Tanging ang pares ni Shen Yin Hammers ang makakapagpakita ng kanyang tunay na lakas. Matapos hampasin ni Tangwulan ang 3 martilyo, si Mushi ay nakatitig na sa kanya. Bilang anak ng isang henerasyon ng mga santo, paanong hindi niya malalaman ang ibig sabihin ng pagsasalansan ng martilyo? At ang epekto ng pares ng panday na martilyo na nahuhulog sa mabigat na pilak ay sapat na upang ipakita ang bigat ng mga panday na martilyo mismo. At si Tangwulan, ang kontrol nitong pares ng panday na martilyo, ay naging parang kamay ng isang braso, gaano kalakas ito gawin. Ang katawa-tawa ay sinubukan pa niyang pigilan siya sa akademya at hayaan siyang ikumpara sa sarili niya. Ang kakayahang magpanday na ipinakita sa kanyang harapan, kung ito man ay ang pag-unawa kay Shen Yin o ang kontrol ng kapangyarihan, paano niya maihahambing? Ang isang buong piraso ng mabibigat na pilak ay unti-unting lumiit sa ilalim ng pagpapanday ni Tangwulan na parang isang marahas na bagyo at kasing tatag ng Mount Tai. Ang pilak na liwanag sa mabigat na pilak ay unti-unting naglaho, napalitan ng masa ng malalim na mga pattern ng ulap. Ang puso ni Tangwulan ay tahimik, kasing tahimik ng tubig. Sa sandaling ito, lahat ng iba pang emosyon ay naiwan niya, at papasok lamang siya sa ganoong estado kapag buong puso niyang pinande ito. Ang puso ay pareho, pinande ang metal sa kanyang harapan, at pinande din ang kanyang sariling espiritual na kapangyarihan. Dang, 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 ang isang martilyo ay parang isang martilyo, at ang isang martilyo ay parang isang martilyo muli. Pero tama lang ang bawat pagkahulog ng martilyo. Hindi na kailangang mag-pause para sa pagsasaayos. Ang isang pares ng 1,000 Forging Silver Hammers ay parang 2 bola ng pilak na liwanag, na tumatakip sa piraso ng mabigat na pilak, patuloy na pinipiga, pinapalapot, pinipiga, at pinipino ito. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula nang makapagsagawa si Tangwulan ng 1,000 ehersisyo. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Tangwulan ang 1,000 ehersisyo sa nakalipas na 3 buwan. 3 buwan ng akumulasyon, 3 buwan ng paglilinang ng sariling kapangyarihan ng kaluluwa at kontrol sa sariling kapangyarihan, at 3 buwan ng paglago ay lahat ay nailabas sa panday na ito. Boom, boom, boom. Ang huling suntok ay nakumpleto ng kanang kamay na martilyo. Pagkatapos ng 3 marahas na dagandong, ang dami ng piraso ng immersion silver na iyon ay lumiit ng buong 1/3. Ang madilim na pula ay halos sabay-sabay na nawala, napalitan ng mapurol na mga pattern ng ulap na tila bumulwak. Ang noo at katawan ni Tangwulan ay natatakpan na ng pawis, ang kanyang mga kamay ay bahagyang inindayog ang pilak na martilyo, naglalabas ng kanyang lakas, at pagkatapos ay naging 2 araw na liwanag sa pulse area sa kanyang pulso. Umalangaw-ngaw pa rin sa silid ang huni ng paghampas ng metal, at bukod doon, tahimik ang forging room. Ito ay masyadong mabilis, ito ay napakabilis. Tumagal lamang ng kalahating oras mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng panday. Shen Yin yan. Ang isang piraso ng mabigat na pilak na may ganoong kakapal ay napik na ni Chen. Hindi na kailangang humarap ang reviewer para makita ito. Sa kanyang karanasan, mabibigyan niya ng buong marka ang piraso ng 1,000 forged heavy silver na ito. Ang nasa lahat ng dako ng Dark Moray ay nagsabi ng lahat. Salansan na martilyo. Isang pares ng salansan na martilyo. Mang tiyan ay sapat na. Sabi ni Shen Yu na may paghanga. Ngunit ang mga mata ni Mo Chen ay tumingin kay Tangwulan, pinagmamasdan ng konsentrasyon sa kanyang mga mata na unti-unting nawawala. Ikaw mismo ang nagpanday nitong pares ng Shen Yin Hammers, tama ba? Tanong ni Mo Chen. Oo. Tumango si Tangwulan. Pero pagkasagot ko, nagsisi ako, pero huli na. Ang focus ngayon lang ay umalis sa kanya na walang kakayahang mag-isip ng sobra. Napangiti si Mo Chen, sa pamamagitan lamang ng pagpapanday at pag-aalay ng mga sakripisyo ng dugo ng mag-isa, maaari kang maging karapat-dapat. Binabati kita, mula sa sandaling ito, ikaw ay isang 3rd level na panday. Hindi na kailangang magbigay ng score ang reviewer. Sa katunayan, hindi ito maibibigay ng nagsusuri. Ang nasabing 1,000 forging, kahit na ito ay isang pagtatasa ng pang-4 na antas ng Forging Master, bilang isang pangunahing pagtatasa, ito ay makakakuha ng buong marka. Kailangan lamang ng iba pang pagtatasa ng mga kasanayan upang makumplito. Siyempre, ang pagtatasa ng pang-4 na antas na panday ay hindi lamang para magpanday ng isang uri ng metal. Ito ay kinakailangan upang patuloy na pek-ay ng 3 uri ng mga metal at pek-ay ng mga ito sa mga itinalagang anyo upang ituring bilang isang pass. Sa kasalukuyang lakas at kapangyarihan ng kaluluwa ni Tangwulan, hindi pa rin niya ito magawa. Huminga ng mahabang hininga, sinabi ni Tangwulan kay Mo Chen na may kahihiyan, "Salamat, Presidente." Ngumiti si Mo Chen at sinabing, "Huwag kang magpasalamat sa akin, hindi ka nilinang ng asosasyon."
Ang lahat ng mayroon ka ay nakasalalay sa iyong sariling pagsisikap. Napakaswerte ko na nasa Donghai City ka. Mula ngayon, ikaw ay level 3, ako ay isang dalubhasang panday, iyon ay isang dalubhasang panday. Bagamat hindi ko nais na ipagmalaki mo ito. Natigilan si Tang Wulan, noon lang niya naunawaan kung bakit palaging nag-aatubili ang guro na payagan ang kanyang sarili na kumuha ng 3 antas na pagtatasa noon. Sinabi ni Mu Chen, bilang may-ari ng kaluwalhatiang ito, pararangalan din ng East China Sea City Branch dahil sa iyo. Kung mayroon kang anumang bagay na nangangailangan ng tulong mula sa association, tutulungan ka ng association sa abot ng makakaya nito. Nag-alinlangan si Tang Wulan, at nang iangat niya muli ang kanyang ulo, puno na ng determinasyon ang kanyang mga mata, Chairman, gusto kong humiram sa association. Hindi ko alam kung okay lang. Hindi nagulat si Mu Chen sa kanyang sinabi. Matagal na niyang nahulaan na si Tang Wulan, na pumunta dito para sa pagtatasa ngayon, ay may layunin. Ang dahilan ng pautang. Ikinuyong ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao, gusto kong maging mas malakas. Gusto kong bumili ng ilang bagay para mapabuti ang sarili ko. Kaya kailangan ko ng pera. Sinabi ni Mu Chen, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang gusto mong bilhin? Sa Donghai City, ang aming asosasyon ay mayroon pa ring ilang mga channel, marahil ay maaari kang makatipid ng pera. Saglit na natigilan si Tang Wulan, at pagkatapos ay nagsabi, 100 taong iced crystal fruit, 100 year red flame fruit, at 10 patak ng dugo mula sa isang siglong gulang na soul beast na may dugong dragon. Sa sandaling lumabas siya ng cafeteria ng kolehiyo, nagkaroon siya ng matapang na ideya. Sa lakas niya, sina Exi at Guyu. Obviously, hindi niya kayang talunin ang 3 second ring spirit master sa unang baitang. Gayunpaman, kung maa-absorb niya ang ilan sa asensya ng Golden Dragon King, kontrolin ang makapangyarihang kapangyarihan ng Golden Dragon King, at kahit na gawing mutate ang kanyang martial soul, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon. How he hopes that he could be strong and not drag his teammates down. Sa isang linggo, kung ikaw ay naging isang 3rd level na panday at kumpletuhin ang gawain ng buong lakas, maaari kang makatipid ng halos parehong halaga ng pera. Ang ikatlong antas na panday ay dapat magkaroon ng higit na awtoridad sa asosasyon, kaya nagmungkahi siya ng pautang. Gusto niyang makuha ang asensya ng Golden Dragon King at lumahok sa pinakamahalagang laban sa promosyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Tiningnan siya ni Mu Chen ng may malalim na mga mata, maaaring may kontra-epekto sa katawan ng Ling Fruit, alam mo ba? Sinabi ni Tang Wulan, alam ko. Sigurado ako. Tumango si Mu Chen, bueno, hahanapin ng asosasyon ang 3 bagay na ito para sa iyo. Kung tungkol sa kanilang halaga, maaari mong i-offset ang mga ito sa mga gawain. Tumingin si Tang Wulan kay Mu Chen. Sa sandaling ito, naramdaman na lang niya na biglang bumangon ang apoy sa kanyang puso. Ang mga henyo ng first grade class, naghihintay sa akin. Wala pang kalahating oras na naghintay si Tang Wulan sa Blacksmiths Association, at ibinigay ni Mu Chen ang 2 kahon at isang vial sa kanya. Kayamanan at itabi ang 3 bagay, walang sinabi si Tang Wulan, ngunit yumuko ng malalim kay Mu Chen. Ang icing sa cake ay madali, ngunit mahirap magbigay ng uling sa niebe. Para sa kanya, ngayon ay mayroon siyang 3 kayamanan, ito ay upang magbigay ng uling sa niebe. Dinala ni Sen Yu si Tang Wulan upang kunin ang isang gawain na magagawa lamang ng isang 3rd level na panday, at personal siyang pinaalis sa asosasyon, at pagkatapos ay dumiretso sa itaas na palapag sa opisina ni Mu Chen, ang presidente ng East Sea City Blacksmith Association. Nang makita siya, ngumiti si Mu Chen at nagsabi, alam kong pupunta ka sa akin. President, kung diretsyong tatanungin natin ang 3 bagay na iyan, napakadali ba para sa kanya na makuha? Mga kabataan, madaling makuha, natatakot ako na hindi ko alam kung paano ito pahalagahan. Bukod dito, ang asosasyon ay nagbigay sa kanya ng labis na preferential na paggamot, di ba? Ang paggawa nito ay maaaring hindi makatutulong sa kanyang paglaki. Nag-alinlangan si Sen Yu. Bahagyang ngumiti si Mu Chen, ang 3 bagay na iyon ay dapat na siyang kailangan niya ngayon. Hindi mo ba nalaman? Medyo nababalisa siya ngayon, bata pa siya, hindi ito mapeke. Ibig sabihin, ang 3 bagay na ito ay kailangan niya ng mga bagay-bagay, ngunit may problema sa pera. Kaya naman siya ay sabik na makakuha ng 3 antas na panday, na makakuha ng mas mataas na trabaho, at mas mataas ang kita. Katumbas ng pansamantalang paghiram sa 3 bagay na ito dahil sa kanyang talento at potensyal, ang asosasyon ay hindi mawawala. Pangalawa, dapat ay napansin mo rin kung gaano kadali para sa kanya na kumpletuhin ang 3 antas ng pagtatasa. Sa antas ng iyong ika-6 na antas na panday, gaano katagal bago makumplito ang 1,000 forging ni Shen Yin? Sa iyong soul power cultivation base at enrichment experience, maaari ba itong maging 2 beses ng mas mabilis kaysa sa kanya? Sinabi ni Sen Yu nang walang pag-aalinlangan, hindi. Kailangan kong aminin na ang batang ito ay talagang isang henyo. Sa murang edad, maaari na siyang pumasok sa estado ng pagsasanib ng metal, at siya ay ganap na nakatutok. Sa buong proseso ng pag-forging, hindi niya iniwan ang estado na iyon. Papasok ang hinaharap. Ang kaharian ng spirit forging ay tiyak na magiging maayos.
Sa pamamagitan ng kanyang natural na banal na kapangyarihan, kahit na siya ay maaabot sa 6 na antas ng kapangyarihan sa hinaharap, kahit na siya ay maaaring maabot ang pinakamababa sa 6 na antas ng espiritu, sa pinakamababang antas ng espiritu sa hinaharap. Panday, at tiyak na malalampasan niya si Mang Tian. Nang makita ang inggit na kumikislap sa mga mata ni Shen Yu, ngumiti si Mu Chen at sinabing, huwag mong sabihin na ikaw yun, kahit ako, medyo naiinggit ako kay Mang Tian. Talagang nakahanap siya ng walang kamatayang henyo. Ang pundasyon ng batang ito. Mahusay at may talento. Sa tingin mo ba ay madali siyang mahalin? Hindi ako nag-aalala tungkol doon. Ito ay napakasimpleng estado ng pagiging mahinahon, ang pagiging kalmado ng bata. Higit pa sa mga kapantay niya. Bukod dito, nalaman mo ba na ang 3 bagay na gusto niya ay upang madagdagan ang lakas ng katawan? Sa pagkakaalam ko, ang Qi Yan Guo at Ice Crystal Fruit ay ginagamit sa parehong oras, at ang pinakamalaking epekto ay upang mapahusay ang kanilang katawan sa pamamagitan ng epekto ng yelo at apoy na alchemy na katawan. Lakas, ang kanyang likas na supernatural na kapangyarihan, masama bang madagdagan pa ang kanyang pisikal na lakas? Kaya ang ekspresyon ng kanyang mga mata ay tiyak na may kaugnayan sa kanyang mga mata. Naniniwala ako na ang 3 bagay na ito ang pagbibigay sa kanya ng mga bagay ay dapat magkaroon ng malaking epekto sa kanya sa katunayan. Ang tanong na isinasaalang-alang ko ngayon ay hindi na ang asosasyon ay nagbibigay sa kanya ng higit na katangi-tanging pagtrato, ngunit kung paano mas mahusay na matulungan siya na mapabuti ang kanyang kapangyarihan sa espiritu sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, pumasok sa ang espiritual na kaharian ay maaaring makamit sa pamamagitan ng likas na kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang nakakagulat na pag-unawa, ngunit kung nais mong pumasok sa isang mas mataas na antas ng lakas ng kaluluwa upang masuportahan ito ng sapat na lakas. Sa pakikinig sa pagsusuri ni Mu Chen, hindi napigilan ni Shen Yu na ipakita ang paghanga sa kanyang mga mata. Gaya ng inaasahan, siya ang presidente. Pagkatapos lamang ng ilang panandaliang pakikipag-ugnayan, napakaraming bagay ang nakikita niya. Itinaas ni Mu Chen ang kanyang ulo upang tingnan si Shen Yu, at sinabi sa isang malalim na boses, ang pag-iral ng batang ito ay dapat na panatilihing lihim, ngunit ang iba pang mga sangay ay hindi dapat malaman ang tungkol dito. Inaasahan ko rin na siya ay magniningning sa pangkalahatang pulong sa hinaharap at magdagdag ng ningning sa ating sangay sa East Sea City. Tumawa si Shen Yu, huwag kang mag-alala, Presidente, sinabi ko na sa mga kinauukulang tao. Lagi kong iniisip na ang Pangulo ay hindi makasarili, ngunit ngayon ay tila hindi ito ganap. Hehe. May tusong kinang sa mga mata ni Mu Chen, alam ko talaga kung ano ang iniisip ni Meng Tian. Si Tang Wulan, ang maliit na lalaki, ay maaaring umabot na sa antas ng 1,000 forging. Siguradong si Meng Tian ang nagtanong sa kanya. Hidden ay hindi nagsagawa ng level 3 na pagsusulit sa unang pagtatasa. Ang kanyang layunin ay umaasa na sa hinaharap, si Tang Wulan ay gagawa ng isang tunay na blockbuster, at si Tang Wulan ay gagawa ng isang tunay na blockbuster, ng soul forging. Mayroon din akong mga layunin, siya ang aking 30. Hindi alam ni Tang Wulan na si Mu Chen ay may napakataas na pagsusuri sa kanya. Hindi siya bumalik sa Donghai Academy, ngunit dumiretso sa forging studio na hindi kalayuan sa asosasyon. Hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang mangyayari kapag tinanggal ang selyo. Hanggang ngayon ay hindi niya alam kung totoo ba ang selyo sa kanyang katawan. Ang pagtatangka na ito, para sa kanya, ay magpapatunay sa lahat. Ayaw niyang magdulot ng hindi kinakailangang gulo ang anumang espesyal na pangyayari sa dormitoryo. Sumipol ang hangin, lumapag ang harapan ng bagyo sa East China Sea City, at bumuhos ang malakas na ulan. Sa malakas na hangin, nang sumugod si Tang Wulan sa studio, madilim at maulan na sa labas. Isara ng malakas ang pinto at tingnan muli ang mga bintana. Walang duda na solid ang studio ng Forge. Matapos gawin ang lahat ng ito, nakahinga na lamang si Tang Wulan. Sa labas ay ang kasaganaan ng at ang tunog ng pop, na dulot ng malakas na ulan na tumama sa bubong at mga bintana, ngunit si Tang Wulan ay may kakaibang pakiramdam sa oras na ito ay naging isang pakiramdam ng kaligayahan. Oo. Sa ilalim ng hangin at ulan sa labas, nagawa niyang magtago sa matibay na kubo na ito at hindi inaatake ng hangin at ulan. Hindi ba ito isang uri ng kaligayahan? Mula sa Light Blue Storage Soul Guide ring na ipinadala ng Blacksmiths Association, ang 3 bagay ay inilabas at inilagay sa mesa, hinayla ng longbow ang isang upuan at naupo. Halatang bumilis ang tibok ng puso niya. Ang Golden Dragon King na sinabi ng gintong liwanag at anino ay dapat totoo. Kung tutusin, nagkaroon siya ng abnormal na anyo sa kanyang katawan. Ang 3 bagay na ito ay kumpleto na, at ang unang selyo ay dapat na mabuksan. Maingat na binuksan ni Tang Wulan ang unang kahon. Ang kahon ay halatang gawa sa mga espesyal na materyales, at sa sandaling mabuksan ito, isang nakakapasong hininga ang pumasok. Medyo tumaas ang temperatura ng buong silid, at kasabay nito, pinawi nito ang lamig ni Tang Wulan na dulot ng hangin at ulan. Sa loob ng kahon ay isang maapoy na pulang prutas, isang bilog na mas malaki kaysa sa nakita ni Tang Wulan sa auction room. Ang mga golden light spot ay halatang masiksik, at isang nakakapasong hininga ang ibinubuga mula rito. Nang lumabas ito, naramdaman pa ni Tang Wulan ang init nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito gamit ang kanyang mga mata.
Nagmamadali niyang binuksan ang pangalawang kahon. Sa sandaling mabuksan ang kahon na ito, isang dagsa ng lamig ang sumugod, na nag-aalis ng nakakapasong init na dala lamang ng isang siglong pulang prutas sa silid, at bumalik sa normal ang temperatura. Naglalabas ng malabong asul na halo, ang 100 taong gulang na ice crystal na prutas na kasing laki ng kuko ng hinlalaki ay mapayapa na nakahiga doon, na nagpapalabas ng maningning na ningning. Ang hitsura ng dalawang espiritong bunga na ito ay sapat na upang maakit ang atensyon ng mga tao. Ang dalawang magkaibang katangian ng yelo at apoy ay nakakaapekto sa isa't isa, na halos hindi nababawasan ang mga ito, at hindi na nakakaapekto sa temperatura sa silid. Ngunit nang buksan ni Tang Wulan ang kahon ng Centennial Ice Crystal Fruit, halatang naramdaman niya na ang liwanag na inilabas mula sa Centennial Qian Fruit ay naging mas malakas, na parabang nakikipagkumpetensya siya para sa kaluwalhatian sa Centennial Ice Crystal Fruit. Ngayon paano gawin? Kumain sila ng direkta. Medyo nalilito si Tang Wulan, hindi niya alam kung paano haharapin ang dalawang espiritong prutas na ito. Nararamdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa kanila, talagang hindi siya nang ahas na ihagis ang dalawang bagay na ito ng direkta sa kanyang bibig. Sinabi lang sa kanya ni Pangulong Mu Chen ngayon na ang pagkain ng spirit fruit ay maaaring hindi magdulot ng mga benepisyo. Maaari rin itong magkaroon ng negatibong epekto. Tanungin mo na lang siya. Ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, nag-concentrate hanggat maaari, sumisigaw mula sa kaibuturan ng kanyang isip, nandyan ka ba? Nahanap ko na ang tatlong bagay, nandyan ka ba? Ni hindi niya alam kung paano tatawagan ang gininto ang liwanag at anino na iyon, subukan lang niyang tumawag sa ganitong paraan. Walang tugon. Biglang nalito si Tang Wulan. Bagamat ang dalawang espiritong prutas na ito at isang bote ng siglong gulang na Dragon Soul Beast Blood ay medyo madaling makuha, kailangan itong bayaran. Hindi kaya panaginip lang ako noong araw na iyon. Hanapin ang lahat. Sa sandaling ito, isang mapayapang boses ang tumunog sa kanyang isipan. Nahanap mo na ba? Nang marinig ang boses na ito, naramdaman ni Tang Wulan na parang boses ni Feng Lun, medyo nahihilo ang kanyang utak, at muli siyang pumasok sa madilim na espasyo. Muling lumitaw sa kanyang harapan ang maputlang gintong liwanag at anino. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok dito sa pagtulog, kundi sa ganap na gising. Ibig sabihin, higit sa 70% ng lahat ng nasa harap niya ay totoo. Katulad nito, nahanap ko silang lahat. Tiningnan ni Tang Wulan ang gininto ang figure sa kanyang harapan na kinakabahan, at sinabing buong tapang, paano kita tatawagan? Ang liwanag sa gininto ang liwanag at anino ay tila nagyelo sandali, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, tawagin mo na lang akong Old Tang. Matandang Tang. Hindi alam kung bakit, kakaiba ang pakiramdam ni Tang Wulan nang tawagin niya ang dalawang salitang ito. Tang din ba ang apelyido niya? Pareho sa akin. Pangalan lang. Okay, time doesn't matter. Naramdaman ko na ang hininga ng tatlong kayamanan ng langit, materyal at lupa. Mahirap para sa iyo na mahanap ang mga ito sa maikling panahon. Handa ka na bang sirain ang selyo? Kumurap si Tang Wulan, ano pa ang kailangan kong ihanda? Mataimtim na sinabi ni Old Tang, kailangan mong maghanda ng maraming bagay, pasensya, lakas, tapang, tiyaga. Kapag nabuksan mo ang selyo, magtitiis ka ng matinding sakit. Ang sakit na ito ay malamang na magpapalubog sa iyo at sumuko. Kung hindi mo kayang taglayin ang mga katangiang binanggit ko, hindi mo kakayanin ang kapangyarihan ng selyo, at ikaw ay tuluyang mapahamak. Nagulat si Tang Wulan na tumingin sa kanya, hindi mo ba sinabi noong nakaraan? Hindi mo ba sinabi yan hanggat nahanap mo ang tatlong bagay na iyon? Malumanay na sinabi ni Old Tang, sa tingin mo ba ay napakadaling tanggalin ang selyo na maaaring pumatay sa iyo? Sa mundong ito, hindi kailanman nagkaroon ng posibilidad na makakuha ng isang bagay ng walang kabuluhan. Kung gusto mong makakuha ng isang bagay, dapat ay may sapat kang pambayad. Ganito ang kaso sa iyong buhay at sa iyong paglilinang. Tulad ng isang soul master, kung hindi ka maglalagay ng hirap sa trabaho, tiyaga at tiyaga na kayang taglayin ng mga ordinaryong tao ang nag-iisang tao. Malampasan ng mga ordinaryong tao, ano ang maaaring maging mas malakas? Ang sitwasyon na kailangan mong harapin ngayon ay pareho. Ang Golden Dragon King Essence sa selyo ay magsasama sa iyong katawan. Ang prosesong ito ay katumbas din ng pagbabago ng iyong katawan. Kung ang integration ay matagumpay, ang iyong mga kakayahan ay hindi may iwasang mapabuti ang iyong mga kakayahan. Pagkatapos, sa prosesong ito, ang unang bagay na kailangan mong ibigay ay ang tiisin ang sakit. Kahit na bata ka pa, wala kang pagpipilian. Natahimik si Tang Wulan. Bagamat bata pa siya, tinuruan siya ng kanyang ama ng maraming prinsipyo ng buhay mula pa noong bata pa siya. Naririnig niya na ang matandang Tang na ito, na nagmula sa kanyang espiritual na mundo, ay nagsabi na ang lahat ay para sa iyong ikabubuti. Dahil walang ibang pagpipilian, dapat kaya ko. Ang mga mata ni Tang Wulan ay unti-unting naging matigas. Kailangan niyang hanapin ang kanyang mga magulang, si Nana, at tulungan ang kanyang mga kasosyo na manalo sa larong pangpromosyon. Hindi ba't ang pagkasabik na mahanap ang tatlong kayamanang ito ay para lamang lumakas? Pagkatapos, sa oras na ito, natural na wala siyang posibilidad na lumiit. Pakisabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin ngayon. Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Old Tang, makahanap ka muna ng tahimik na lugar,
walang mang-iistorbo sa iyo kahit ilang araw man lang. Alagaan ang mga bagay sa paligid mo. Pagkatapos, kailangan mo ng lalagyang nakatatak, lagyan mo ito ng 2 espiritong prutas, at pagkatapos ay ibuhos ang 1 siglong gulang na dugo ng dragon ng mabilis, isara ang lalagyan, hintayin na huminahon ang lahat ng nasa lalagyan, inumin ito, at maaari mong simulan ang pagtanggal ng unang selyo. Mabuti. Sinabi ni Old Tang, kapag natapos mo ang mga ito, natural na gagabayan kita upang magsimula ng isang pambihirang tagumpay. Tandaan, bago uminom ng gamot, dapat mong ilagay ang iyong sarili sa pinakamataas na kalagayan, at ang iyong puso ay dapat na kalmado at matatag. Pagmulat muli ng kanyang mga mata, nasa harapan pa rin niya ang cabin ng forging studio, at delikado pa rin ang labas. Lalong lumakas ang ingay ng hangin at ulan, na sinabayan ng pagkulog ng kulog, sa gitna ng dagandong ng kulog, tila winawasak ang buong mundo. Sinulyapan ni Tang Wulan ang 3 kayamanan sa kanyang harapan, inilabas muna ang kanyang soul communicator, at dinial ang numero ni XEXE. Hello, Wulan, bakit hindi ka pa rin bumabalik? Dumating na ang bagyo, nasaan ka ngayon? Medyo malabo ang pagtatanong ni XEXE na parang baril, at halatang naapektuhan din ng bagyo ang kalidad ng komunikasyon. Sinabi ni Tang Wulan, ayos lang ako. Sinimulan ko ang bagyo pagkatapos ng Forging Masters Association ang trabaho. Nandito ako ngayon sa Forging Studio. Masyadong malakas ang hangin at ulan sa labas, kaya hindi na ako babalik. Dito na lang gagawin. Forging task. Tawagan lang kita para makasiguro ka. Naririnig mo ba ako? Medyo malabo, pero medyo maliwanag. Okay lang kung okay ka, o kung dumating ang bagyo, panoorin ang iyong kapatid na nagtatrabaho ng gusto sa loob ng ilang araw. Kung makalusot ka sa ikalawang ring, ang mga lalaki sa unang grupo ay kailangang maghanap ng mga ngipin sa lahat. Sinabi ni Tang Wulan, huwag masyadong mabaigo, kaligtasan muna. Ngumiti si XEXE at sinabing, huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Si Teacher Wu ay gagawa ng maliit na kalan para sa akin. Noong una ay kasama natin itong 3, ngunit hindi na kayo bumalik. Guro, tutulungan kita na takpan ng 1 o 2. Kapag hamupa na ang bagyo, maaari kang bumalik sa lalong madaling panahon. Okay. Matapos ibaba ang komunikasyon, muling tiningnan ni Tang Wulan ang mga pinto at bintana at kinumpirma na lahat sila ay nakalock bago bumalik sa mesa. Bubunot upang hikayatin ang paglaki. Natatakot ako na ito ay talagang nakakatulong sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos masira ang selyong ito. Hindi magiging madali ang paghahanap ng selyadong lalagyan sa Forging Studio. Maaari kang magpanday ng isa anumang oras. Ang paggawa ng selyadong lalagyan ay isa sa mga pundasyong natutunan niya noong una. Diretso niyang dinala ang sarili niyang metal na selyadong tasa ng tubig at inilagay ito sa mesa. Magsimula ngayon. Hindi, sabi ni Old Tang, kailangan kong panatilihin ang aking pinakamataas na estado, upang maging tahimik at maging matatag. Sa pagmumuni-muni, pag-aayos ng kanyang hininga, at pagpapanumbalik ng kanyang maliit na kapangyarihan sa kaluluwa, si Tang Wulan ay unti-unting naging matatag sa estado ng pagmumuni-muni. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Kapag nagising siya mula sa pagmumuni-muni, ang kanyang buong katawan ay ganap na nakatutok. Tanging hangin at ulan lang ang naririnig sa labas. Sa pagkakataong ito, hindi tumigil si Tang Wulan. Mabilis siyang bumangon at mabilis na ibinuhos ang Centennial Ice Crystal Fruit at Centennial Chian Fruit sa kanyang metal cup, saka mabilis na binuksan ang porcelain bottle at inilagay sa bote. Ang dark purple na dugo na may mahinang amoy ay ibinuhos sa tasa. Ang isang malakas na alon ng enerhiya ay mabilis na umapaw mula sa tasa, kaya't ang buong tasa ay bahagyang nanginig. Nagmamadaling tinakpan ni Tang Wulan ang takip at niyakap ito sa kanyang mga bisig. Nagsimulang tumunog ang sunod-sunod na bahagyang pagbagso ng hangin sa tasa, at halos bitawan ni Tang Wulan ang kanyang kamay sa susunod na sandali, dahil biglang naging pula at uminit ang tasa. Pagkatapos, ang pula sa kubrekama ay nawala at napalitan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Malabo, tila nakarinig siya ng mahinang dragon na umuungal sa tasa. Sina Qian Guo at Bing Jingguo ay parehong espiritual na bunga ng langit, materyal at lupa, at nagsimula silang magkaroon ng espiritualidad sa loob ng 100 taon. Ang yelo at apoy ang dalawang sukdulan. Kapag pinagsama-sama ang dalawang espiritong bungang ito, natural silang magbubunga ng malakas na pagtataboy, ngunit nakakulong sila sa isang maliit na lalagyan. Kapag lumakas ang pagtanggi na ito, natural itong nagiging isang pag-atake sa isa't isa. Ang dugo ng siglong gulang na Dragon Soul Beast ay may papel sa pagtataguyod at pagkakasundo nito. Ang 3 espiritual na bagay ay pinagsama-sama, at ang ilang mga kahangahangang kemikal na reaksyon ay tahimik na nagaganap. Napaatras si Tang Wulan ng hindi malay, dahil malabo niyang naramdaman na sa kanyang metal na tasa, tila may napakalaking enerhiya na malapit nang lumabas mula rito. Sesabog ba talaga? Iyon ay magiging isang pag-aaksaya ng lahat ng nakaraang pagsisikap. Mabuti na lang at unti-unting hamupa ang bahagyang popong sound, at unti-unting kumalma ang mga kumukutitap na kulay pula at asul sa tasa. Ngunit bahagya pa ring naramdaman ni Tang Wulan ang malaking enerhiyang nakapaloob dito. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na ito, parang natural na lumabas sa isip niya.
Hindi ito natural na nangyari, tila nagkaroon ito ng ganitong pakiramdam matapos buksan ang bote na may dugo ng isang siglong gulang na Dragon Spirit Beast. Ang lahat ng ito ay sinabi sa pamamagitan ng dugo ng Dragon Soul Beast. Ang mga salita ni Old Tang ay umuugong sa kanyang isipan. Wala siyang lakas ng loob na mag-antala, kaya nagmadali siyang pumunta sa naunang yugto at kinuha ang metal na tasa. Ang temperatura ng tasa ay bumalik sa normal na kakaiba, ngunit ito ay bahagyang mainit-init. Nang buksan niya ang tasa, isang kakaibang amoy na may bahagyang dagwang hininga ang lumabas, na halos bumahing si Tang Wulan. Sa tasa, mayroong isang likido na mukhang hindi magandang bagay. Ito ay isang malalim na lila, at ito ay namumulaklak pa rin ng mga bula, medyo parang maputik na tubig sa isang latian. Sa sandaling ito, walang pag-urong si Tang Wulan. Pumikit siya, sumimangot, itinaas ang metal na tasa at ininom ang likido sa tasa. Sa hindi inaasahan, ang lasa ng likido ay hindi kasing sama ng amoy at hitsura nito, ngunit pagkatapos ng bibig, mayroon itong kakaibang mainit na pakiramdam, bahagyang matamis at mabaho. Medyo parang sea urchin ang amoy nito, at ang mga creamy at mamantika ay pumapasok sa lalamunan at bumababa sa lalamunan. Agad na kumalat ang init sa buong katawan niya, at hindi siya komportable, at hindi napigilan ni Tang Wulan na huminga. Sa kagat kong ito, milyon-milyong federal na barya ang nawala. Hindi, natatakot akong hindi ito mapipigilan ng 1,000,000. Bagamat hindi ko talaga binili, ang dugo ng siglong gulang na Dragon Soul Beast ay dapat na isang magandang bagay na may presyo at walang market. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Bahagyang matamlay si Tang Wulan, ngunit nagising siya sa susunod na sandali, umatras ng 2 hakbang at umupo sa lupa na naka-crosslid. Ang dahilan kung bakit wala siya sa upuan ay dahil sa takot niya na kapag sumobra ang katawan niya ay hindi siya mahuhulog sa lupa. Mag-concentrate, magnilay, at patakbuhin ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Dapat ganito, gamit ang soul power para makatalyze ang epekto ng gamot. Kaya naisip ni Tang Wulan, paano ako tutulungan ni Old Tang na i-unlock ang unang selyo. Sa sandaling ito, biglang, isang hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam ang nagmula sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang pakiramdam na iyon ay parang kumukulo ng dugo, tila ang bawat butas ng butas ay naglalabas ng init, at ang hindi mahuhulaan na mainit na sensasyon ay nagpasinghot kay Tang Wulan, halos hindi na makaupo. Ang naglalagablab na init ay tumaas, na parang nasa isang hurno, pawis na parang slurry, ang katawan ni Tang Wulan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Mula sa kanyang noo, dahan-daang lumitaw ang malabong lambat na malagintong mga linya at kumalat sa buong katawan. Ang mga hugis brilyante na gintong linyang ito ay unti-unting naging malinaw sa simula, habang si Tang Wulan mismo ay pula na parang luto. Ang mga hipon ay karaniwan. Sobrang init, sobrang init. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Sinabi ni Old Tang, maging malakas, matyaga, at matyaga. Ang mahinang espiritong kapangyarihan sa kanyang katawan ay halos agad na nawalan ng kontrol at tumakbo sa kanyang katawan. Ang meditation state ay wala na, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Baka matutunaw na ang katawan ko. Ang katawan ni Tang Wulan ay nanginginig, at ang gininto ang grid sa kanyang katawan ay naging mas malinaw at mas malinaw. Biglang hamupa ang naglalagablab na init na parang alon, at nawala ang matinding sakit. Kapag ang isang tao ay nasa isang normal na estado, hindi niya mararamdaman kung gaano siya komportable. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay gumaling mula sa sakit, ang pakiramdam ng kaginhawaan ay sapat na upang maging kaakit-akit. Si Tang Wulan ay nasa ganitong estado sa oras na ito. Pagkatapos ng sakit kanina, nag-relax siya ngayon. Naramdaman na lang niya na parang nanlambot ang buong katawan niya sa kaninang mainit na singaw, at hindi niya maiangat ang isang daliri. Bago pa mapakali ang kanyang isipan, bigla na lang bumangon ang lamig mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at kaagad pagkatapos noon ay kumalat ang malamig na agos sa bawat sulok ng kanyang katawan tulad ng kaninang naglalagablab na init, at ang pamumulan ng balat ay hindi pa ganap na kumupas. At hindi nagtagal ay naging isang malabughaw na puti. Lalong nanginginig ang katawan ni Tang Wulan. Ang tanging hindi nagbago sa kanyang katawan ay ang mga gintong linya ng lambat. Sa kabaligtaran, ang mga gintong linya ng lambat na ito ay naging mas malinaw. Mula sa sobrang init hanggang sa sobrang lamig, ang una niyang hindi kinaya ay ang mga damit sa kanyang katawan. Ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan na may 12 antas lamang ay tila ganap na naglaho ng walang bakas, at hindi ito makakatulong sa kanya na bawasan ang kahit katiting na sakit. Napakalamig, malapit nang kumulo ang dugo, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay mabilis na bumababa, at lahat ng nasa harap niya ay nagsimulang lumabo. Ito ba ang function ng Centennial Ice Crystal Fruit at Centennial Qian Fruit? Masakit talaga. Ang hindi niya alam ay sa parehong edad, ang dalawang espiritong prutas na ito ay talagang makakagawa ng isang pamamaraan na tinatawag na Ice Fire Alchemy Body upang madagdagan ang pisikal na lakas. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng pagpapabuti ay mapanganib para sa karaniwang tao. Ang pagbabago mula sa matinding init hanggang sa sobrang lamig ay madaling maging sanhi ng direktang pagbagsak ng katawan ng taong marupok.
Dapat itong magkaroon ng iba pang mga espiritual na bunga ng pagkakasundo, at kung ito ay mas mabuti kaysa dito tanging kapag ang mas mataas na antas ng mga espiritong bunga ng dalawa ay dumating upang neutralisahin, ang kaligtasan ay masisiguro. Kasabay nito, mas mahalaga, upang i-upgrade ang Ice and Fire Alchemy Body, isang makapangyarihang Soul Master na ang cultivation base ay higit pa sa user ay kailangan para protektahan at gabayan ang batas. Mula sa pananaw ni Muchen, malinaw na tutulungan siya ni Mantian na gabayan siya ni Tang Wulan. Paano niya nalaman na si Tang Wulan ay nang-ahas na kainin ang tatlong espiritual na bagay na ito ng mag-isa? Iyan ay Bretlang Spirit Fruit, kahit na ito ay isang makapangyarihang Soul Venerable ng 3rd ring level, ito ay malamang na masaktan ng husto pagkatapos kainin ito, at least ang katawan ay maiiwan na may nakatagong sakit na hindi maaaring gumaling. Hindi pa banggitin na ang Soul Power Cultivation Base ni Tang Wulan ay 12 level na lang ngayon. Sa wakas, nang hindi alam kung gaano katagal, unti-unting nawala ang matinding lamig, at unti-unting gumaling ang mental state ni Tang Wulan. Hindi na siya makagalaw, ngayon lang niya naramdaman na namamanhid na ang kanyang katawan, parang hindi na siya sa kanya, ngunit kakaiba, ang kanyang espiritu ay bukod tanging matino, kitang-kita niya ang pattern ng golden mesh sa kanyang katawan. Kumikislap. Para itong isang malaking lambat, ganap na bumabalot sa kanyang katawan. Old Tang, nasaan ka? Ano ang dapat kong gawin? Tawag ni Tang Wulan sa kanyang puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Old Tang ay parang isang bangungot na hindi pa lumitaw noon, at wala man lang sagot. Ngunit sa oras na ito, walang pag-urong si Tang Wulan. Wala na siyang magawa ngayon, hinayaan na lang niya ang tatlong espiritong nilalang na magwasak sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, unti-unting gumaling ang katawan mula sa paninigas, at muling lumitaw ang ginhawa. Ngunit ang diwa ni Tang Wulan ay tensyonado pa rin. Nagpapakita ito ng nagliliyab na init, at pagkatapos ay isang malamig na agos. Susunod, oras na ba para sa dugo ng Dragon Soul Beast? Anong klaseng sakit kaya ang mangyayari? Tama pala ang hula niya. Masakit ang init at lamig, pero kung ikukumpara sa sakit na susunod niyang titiisin, parang hindi naman big deal. Tila gumapang ang maliliit na langgam mula sa mga paa at daan-daang kalansay, nakapasok sa kanyang mga kalamnan, panloob na organo, at buto, na dahan-daang kumikiliti. Sa wakas ay hindi napigilan ni Tang Wulan na mapasigaw. Gusto niyang kumumo, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, at ang kanyang espiritu ay napakalinaw. Ramdam na ramdam niya ang hindi makataong paghihirap. Sobrang lakas talaga ng pakiramdam na ito. Paano gawin? Paano kaya ito? Marahas na nanginginig si Tang Wulan. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Kung hindi mo kayang tiisin, kamatayan lang ang kalalabasan. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging malakas. Anumang sakit, sa harap ng pagiging malakas at matapang, ay lilipas din sa huli. Ang pag-aaral na magtiyaga ay magbubukas ng pinto sa tagumpay para sa iyo. Sa wakas ay lumitaw muli ang boses ni Old Tang, ang kaibahan ay sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay tila medyo mababa. Nagulat ang espiritu ni Tang Wulan, oo. Hindi ka pwedeng sumuko. Kung hindi mo masira ang selyo, malamang na ang kamatayan ay sasalubong sa iyo. Hindi ako pwedeng mamatay, marami pa akong gagawin. Gusto kong maging malakas, gusto kong maging makapangyarihang mecha division, at gusto kong gumawa ng sarili kong mecha gamit ang metal na pinanday ko. Gusto ko rin mahanap ang parents ko at si Nar. Gusto kong maging isang makapangyarihang soul master, isang makapangyarihang mecha master. Gusto kong mabuhay. Sa mundong ito, napakaraming magagandang bagay ang naghihintay na pahalagahan ko. Sa aking puso, isang malakas na pakiramdam ng hindi pagnanais na lumabas, ang sakit ay tila humihina, ang pamamanhid ay unti-unting napupunta, at ang mga bangkay ay unti-unting namumuo mula sa mga paa hanggang sa gulugod. Ang hindi nakikita ni Tang Wulan sa oras na ito ay ang mga gintong linya sa kanyang katawan ay unti-unting naging purple, habang ang purple na tumatakip sa ginto ay tumagal lamang ng ilang sandali, at pagkatapos ay unti-unting natutunaw ng ginto, na nagiging mas maliwanag ang mga gintong linya. Para bang pinalusog nito ang mga gintong linya, unti-unting naglaho ang lilang aura. Unti-unting nawala ang Katie. Napabuntong hininga at napabuntong hininga si Tang Wulan, gumaling muli ang pakiramdam ng kanyang katawan, at nalaman niyang maaaring gumalaw muli ang kanyang mga paa. Paano ito nangyayari? Hindi kaya nag-reply na ako. Natapos na. Nasira ba ang selyo? Maghanda, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang malamig na boses ni Old Tang ay tumunog sa kanyang isipan. Kakasimula lang. Bago pa makapag-react si Tang Wulan, ang tatlong sensasyon ay mainit, malamig, at makati, biglang lumabas sa kanyang katawan na parang blowout. Sa isang iglap, naramdaman na lang niya na nilamon na ang buong pagkatao niya. Sa isang sigaw ay may Blanca na sa harapan niya. Kolehiyo ng Donghai. Ang bagyo sa Donghai City ay biglang dumating at nagkaroon ng malaking epekto sa buong lungsod. Hindi mabuksan ang mga tindahan, at hindi maituro ang mga paaralan. Sa maikling panahon, naparalisa ang trapiko. Abala ang iba't ibang departamento ng General Administration Department. Ang bagyo ay tumagal ng isang buong linggo. Sa pinakamalakas nito, kahit ang malalaking puno ay maaaring mabunot, at maraming mga gusali ang nasira. Buti na lang at lumipas na ang lahat.
Pagkatapos ng bagyo, ang hangin sa Donghai City ay mukhang napakasariwa, na may dampi ng singaw ng tubig, ang araw ay nabasag sa lupa, at paminsan-minsan ay makikita mo pa ang liwanag ng bahaghari sa kalangitan. Walang ulap ang bughaw na langit. Ano ang problema ng lalaking ito? Hindi siya sumasagot sa komunikasyon hanggang ngayon. Ang kanyang communicator ay tila walang sapat na lakas at hindi na makalusot. Wala sa mood si XCXC na pahalagahan ng magagandang tanawin sa labas ng bintana sa oras na ito, nakaupo sa guro, na parang balisang ant sa mainit na kawali. Simple lang ang dahilan, nawalan ng kontak si Tang Wulan. Sa nakalipas na ilang araw ng bagyo, nag-ensayo siya ng husto sa ilalim ng patnubay ni Teacher Wu Changkong, at sa wakas ay nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Matapos ang pambihirang tagumpay, ang una niyang naisip ay ibahagi ang mabuting balita sa kanyang mabubuting kaibigan. Ngunit sino ang nakakaalam, ang komunikasyon ng gabay ng kaluluwa ni Tang Wulan ay hindi makakalusot. Higit sa lahat, nagsimula nang ipagpatuloy ang mga klase ngayon, ngunit hindi dumating si Tang Wulan, at hindi alam kung saan siya nagpunta. Ang simula ng klase ay nangangahulugan din na ang promotion competition pagkatapos ng klase ay magpapatuloy ngayon, at haharapin nila ang kanilang pangunahing kaaway sa unang baitang. Kilala bilang ang pinakamakapangyarihang bagong voice class sa kasaysayan. Tang Wulan, ano ang nangyayari sa iyo kapwa? Alam mo ba kung saan ang studio niya? Paano kung hahanapin natin siya sa tanghali? Sumimangot din si Gu Yu, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Mapait na ngumiti si XCXC at sinabing, wala akong interes sa pamimiki. Paano ko malalaman kung nasaan ang kanyang studio? Noong araw na iyon, tinawagan pa niya ako sa isang espesyal na komunikasyon at sinabi sa akin na lagi siyang nasa studio. Kung nandoon, maaaring wala siyang problema. Paanong wala pang balita? Nakalimutan na ba niya na mali ang oras? Sinabi ni Goyo na may pagtatampo na mukha, alam mo ba kung ano ang iuutos? Sa tanghali ay pupunta tayo sa Blacksmiths Association, kung saan maaaring magparehistro ang asosasyon kung nasaan ang kanyang studio. Ang bihirang XCXC ay hindi pinabulaanan ang mga salita ni Goyo, at tumango at sinabing, ito ay isang magandang paraan. Pupunta tayo mamaya. Hindi pa rin sumipot si Tang Wulan hanggang sa matapos ang klase sa tanghali. Salamat at si Goyo sa pagpunta sa Wu Changkong para humingi ng leave, kaya lumipad siya palabas ng campus at dumiretso sa Blacksmiths Association. Gayunpaman, makalipas ang kalahating oras, nang lumabas sila sa Blacksmiths Association, lahat sila ay mukhang nalulumbay. Simple lang ang sagot mula sa Association of Blacksmiths. Anumang impormasyon sa forging room na nakarehistro sa association ay confidential at hindi maaaring i-leak. Maliban kung mayroon silang opisyal na espesyal na sertipiko. Bukod dito, ang impormasyon tungkol kay Tang Wulan ay may mas mataas na antas ng pagiging confidential kaysa sa mga ordinaryong panday. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hilingin natin kay Teacher Wu na mag-apply para sa opisyal na pahintulot, at pagkatapos ay tanungin siya kung saan siya nakatira. Tanong ni Goyo kay XCXC. Mapait na ngumiti si XCXC at sinabing, huli na. Napakadaling mag-apply ng opisyal na pag-aproba ng lisensya, at palaging tumatagal. Siguradong hindi ito makukumpleto ngayon. Natatakot ako na tayong dalawa lang sa laro sa gabi. Wulan, hindi ito isang hindi mapagkakatiwalaang tao. Siguradong may na-encounter siya, kung hindi ay hindi siya titigil sa pagpasok sa paaralan. Itinaas ni Goyo ang kanyang magandang mukha at sumimangot, bumalik ka at pag-usapan ito. Ano man ang mangyari, pakiusap kay Teacher Wu na mag-apply para sa opisyal na pahintulot bago sabihin na ang kaligtasan ni Wulan ay mahalaga sa kompetisyon. Opisyal na pahintulot. Napatingin si Wu Changkong sa dalawang disipulong nasa harapan niya, at ang malamig niyang mukha ay biglang naging malungkot. Si Tang Wulan ay hindi pa pumapasok sa klase hanggang ngayon, at hindi niya ito nakita nang lumabas siya upang hanapin ito. Bumalik ka muna sa klase, alam ko. Malamig na sabi ni Wu Changkong. Teacher, paano naman tayong dalawa sa laro ngayong gabi? Tanong ni XCXC. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, kayong dalawa lang. Oo. Bumalik sina XCXC at Goyo sa klase na puno ng pag-iisip, ni isa sa kanila ay wala sa magandang mood. Kahit na ang 2 sa 2 at 3 sa 3 ay hindi gaanong naiiba sa kanilang opinyon, si Tang Wulan ay mas mahina sa kanilang 3. Isang link, ngunit sanay na silang lahat sa pangkat na ito, kung wala si Tang Wulan, palagi nilang nararamdaman na may kulang. Mabilis na lumipas ang klase sa hapon. Marahil ito ay dahil ang bagyo ay nagpanatiling nalulumbay sa mga estudyante sa junior department sa mahabang panahon. Sa sandaling matapos ang paaralan ngayon, maraming mga mag-aaral ang nagtipon sa palaruan, at maging ang mga guro, lahat ay naghihintay upang makita ang huling laban sa promosyon ngayon para sa unang baitang. Narinig mo ba? Ang kompetisyon sa pag-promote ngayong taon ay napaka-curious. Ang pang-ibabang klase ng unang baitang ika-5 klase ay talagang nakarating sa lahat at nanalo ng 3 sunod-sunod na laro. Siguro, ang maitim na kabayong ito ay maaaring maitim hanggang sa dulo. Huwag kang mangarap. Alam mo ba kung gaano kakilabot ang freshman class isang ngayong taon? Hindi basta-basta sabihin na ito ay kilala bilang ang pinakamalakas na klase ng freshman sa kasaysayan.
May 3 estudyante sa kanilang klase na nasa level na ng second ring Great Spirit Master, na mas mahalaga. Ang mga martial spirits ay lahat ay napakalakas. Ang 3 kalahok sa ikalimang baitang ay may isang mas masahol na kakayahan, at may isang mas masahol pa na pagkakaiba. Mahina rin ang spirit power, at wala talagang pagkakataon na gusto kong makita kung hanggang saan ang mararating nitong freshman class isa sa promotion competition mamaya sa taong ito. Ang mga mag-aaral ay nag-uusap, at ang mga guro na dumating sa paligid ng lugar ng kompetisyon ay nagsama-sama rin. Si Kung Hanwen, ang punong guro ng ika-4 na baitang ng unang baitang, ay panakanak ang naghahanap ng mga tao, at ang kanyang mukha ay lalong nanunuya. Mr. Kung, anong tinitingin-tingin mo? Si Ye Yingrong, ang punong guro ng ikatlong klase ng unang baitang ay may kahinahinalang tanong. Sinabi ni Kung Hanwen, hinahanap ko ang lalaking iyon na si Wu Changkong. Hindi ba siya masyadong mayabang? Gusto kong makita kung paano matatalo ng kanyang mga estudyante ang unang klase ngayon. Napabuntong hininga si Kung Hanwen sa kanyang puso, alam mo, ang sinabi niya matapos ang klase na pinamumunuan ni Tang Wulan ay talunin ng 3 ni Tang Wulan, nangangahulugan ito na ito ang magiging pinakamababang klase ng unang baitang. Ito ay walang alinlangan na isang malaking kahihiyan, at ito ay magiging isang malaking butik sa kanyang pagsusuri sa akademya. Marahan na bamantong hininga si Ye Yingrong at sinabing, oo. Masyadong malakas ang klase sa taong ito. Sa tingin ko, ang bawat klase sa ikalawang baitang ay sapat na matigas para labanan sila. Ngayon, 2 na lang sa mga klase sa ikalawang baitang ang katatapos lang. Ngumisi si Kung Hanwen. Ang layunin ng kanyang pagdating ngayon ay upang makita kung ano ang magiging hitsura ng tinatawag na malamig at mapagmataas na lalaking Diyos pagkatapos na matalo ang mga estudyante ng Wu Changkong. Dito, bulong ni Ye Yingrong. Tumingin si Kung Hanwen sa direksyon ng kanyang tingin, at sigurado, napapaligiran ng mga mag-aaral mula sa Class 5 ng Grade 1, si Wu Changkong ay nauna sa harapan at papunta na sa entablado ng kompetisyon. Sa likuran niya ay ang kanyang 2 mapagmataas na disipulo, sina Xi at Gu Yu. Gayunpaman, medyo nagulat si Kung Hanwen na hindi niya nakita ang partikular na magandang lalaking estudyante. Parang si Tang Wulan. Habang dinala ni Wu Changkong ang 5th grade academy sa paligid ng venue, nagkaroon din ng commotion sa kabilang panig. Ang mga estudyante ay sinasadyang nagbigay daan sa isang daanan. Sa unahan, si Yan Ran ay isang babaeng guro na mukhang 27 o 8 taong gulang. Ang kanyang hitsura ay hindi bababa sa 6 na puntos na katulad ni Ye Yingrong, ngunit ito ay mas maganda, ngunit mayroong isang bagay na wala kay Ye Yingrong sa kanyang mga kilay. Mayabang na hangin. Kasunod niya ang mga estudyante sa unang baitang na kilala bilang pinakamalakas na klase ng freshman sa loob ng maraming taon. Ang 3 lalaking estudyanteng naglalakad sa unahan ay ang nasa kaliwa, nakasama nila Tang Wulan at Xi. Nagkaroon sila ng conflict ni Wei Xiaofeng. Naglalakad sa gitna ang isang matangkad na binatilyo. Kung ikukumpara sa pagmamataas ni Wei Xiaofeng, mukha siyang kalmado at may sense of maturity na wala sa mga taong kaedad niya. Sa kabilang side niya, may isang batang lalaki na sobrang payat, parang buto lang. Medyo nanlalamig ang kanyang mga mata, at tila naglalabas ng madilim na kapaligiran ang kanyang buong katawan, kaya't walang mga estudyante sa kanyang likuran, at tila walang gustong makalapit sa kanya. Nagtipon ang 2 panig sa magkabilang panig ng yugto ng kompetisyon, naghihintay sa pagsisimulan ng laban sa promosyon. Mabilis na naglakad si Ye Yingrong sa babaeng guro at Bam Ulong, ate. End of this chapter.